Sinabi ni Hesukristo, "Ako ay ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko." Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan. Kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Noong nakalipas na linggo, pinaalalahanan tayo na nawa mas makita natin ang ating mga buhay sa araw-araw, hindi bilang kawawa, hindi bilang api, hindi bilang lugi, kundi makita natin na tayo po ay mapalad. Sabihin nyo nga po, mapalad ako. Sana yun yung makita, no? At tingnan mo ha, yung mga bagay na mayroon ka, wag yung mga bagay na wala sa iyo. Na mayroon ang iba dahil iba-iba naman yung atin pong biyaya na natatanggap. Pero lahat tayo ay pinagpala ng Diyos. Kasi pag hindi mo nakita kung gaano ka kaswerte, kung gaano ka kapalad, mabubuhay ka sa kalungkutan o kaya yung tinatawag nating bitterness. Ngayong linggo naman ay pinapaalala sa atin kung paanong kinausap ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila kung ano ang magiging silbi nila sa mundong ito. At ito rin ang magiging silbi natin. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, may silbi ka. Pero mangyayari lang yan kapag alam mo na, kapag ginagawa mo na, o tukoy na kung ano ang silbi mo sa mundong ito. Kasi walang ipinanganak sa mundong ito na walang silbi. Maliban na lang kung piliin ng tao na maging walang silbi. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, huwag kang inutil. Diba? Gano'n naman. Pag walang silbi, diba? Parang inutil. Pero walang ginawa ang Diyos na inutil. Pinipili ng tao maging inutil, maging walang silbi. Kasi minsan may mga tao na kompleto naman, may talento naman, may galing naman, pero ayaw gamitin. Kaya mahanga tayo minsan sa mga taong tinatawag nating persons with disability na nakakapagtrabaho. Minsan, kahit bulag nga, nakakapagtrabaho eh. Nakakapagbasa, may bulag na accountant, may bulag na lawyer, kasi mayroong silbi. Hindi tayo ipinanganak dito para panggulo lang. Naintindihan po ba? Kaya sabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, kayo'y mga asin ng sanlibutan. Pag sinabing asin, di ba, pampalasa, pangpasarap.
Hindi pampapait ng buhay. Sino ba nagluluto dito? Di ba ganun kahalaga yung makuha mo ang saktong timpla, ang saktong paglalagay. Kasi kapag kulang, walang lasa. Kapag sumobra, maalat. Kapag kulang, hindi yan papansinin, hindi yan kakainin. Kapag sumobra naman, hindi rin yan makakaitatapon na lang yan. So, ano ba? Anong klase ba tayo? Naintindihan po yung silbi? Pangalawa, sabi niya, kayo ay mga ilaw ng sanlibutan. Pag pinatay ko ang lahat ng ilaw dito, madilim. Kailangan natin ng liwanag. Kasi ang liwanag, siya ang gumagabay para makita ng mga tao yung kanilang dapat tahakin, yung dapat na sundan. So bilang mga asin, bilang mga ilaw, tayo ay mga gumagabay o dapat magbigay ng gabay sa mga taong nangangailangan nito. Ito ay isang misyon at responsibilidad na ibinibigay sa mga alagad. Ngayon, so kung ito din ay paalala sa atin, sabi ko nga kanina, lahat tayo may silbi. Kasi kung walang silbi, sayang naman. Baka pampasikip lang tayo sa mundong ito. Yung silbi nga natin, di ba? Sabi natin noon, ang silbi natin, may silbi tayo, bawat isa. Kaya nga bawat mamamayan, mahalaga. Lalong-lalo na, alam nyo, napakahalaga kahit yung mga pulube, kahit yung mga natutulog, mga homeless, di ba? Minsan pag araw ng eleksyon, napakahalaga niya. Di ba? Nagkakaroon ng halaga. Kaya lang, yun nga, no, parang tuwing kailan lang. Dapat araw-araw. Kaya nga sabi sa aklat ni Propeta Isaías, paano ba tayo magliliwanag? Paano natin maipapakita ang liwanag natin? Biniyayaan ka. Hindi pwedeng sa sarili lang. So magliliwanag tayo, ang sabi niya, kung mayroong mga taong walang damit, damitan. Kung walang tirahan, bigyan ng tirahan, patuloyin. Kung walang makain, pakainin. Yun, doon tayo nagliliwanag. At sabi din na ang makikita nila, hindi ang ating mga sarili, kundi ang Diyos. Kaya sabi ni San Pablo sa kanyang karanasan, sa sulat niya sa mga taga-Korinto, na hindi na yung pamamaraan ng mundo, hindi na yung pananalita niya, hindi na yung pananalita ng tao, kundi kung ano ang pananalitang binibigay ng Espiritu Santo. Yun yung pagiging sakto. Kasi kung sobra, kung ano man yung sobra, di ba sabi nga, anumang sobra, masama. Pero kapag tayo, sumusobra na, ang tawag dyan, bida-bida. Sarili na ang ipinapakilala. Sarili na ang iniaangat. Kaya nakakasilaw na. Di ba minsan kapag yung mga tao na maraming alam, na para bang lahat na lang ng gagawin ng iba, pwedeng punahin at pwedeng makita yung mali. Puro mali kasi siya na lang yung tama. Yun yung sobrang liwanag. So hindi yun makakabuti. Kaya nga kahit sa amin dito sa simbahan, sa paglilingkod, di ba, mga choir, o mamaya mayroong blessing ng mga organist. Kapag ang mga organist, pabida, wala tayong aasahang magandang kanta dyan. Mag-aaway-away lang ang mga choir na ito. Pero kung malinaw sa kanila na sa pamamagitan ng pagkanta, nagiging liwanag din dahil yung mga kanta, yung mga salita na ginagamit dito, nakakatulong para mamulat ang mga tao, ang mga nagsisimba na ito ang presensya ng Diyos na nangungusap sa pamamagitan ng kanta. Pero kung magbibida-bida ang mga organisasyon dito, yan, mag-aaway-away lang kasi walang nakakakita ng liwanag. Lahat may liwanag. Lahat gustong magliwanag. Kaya sobra-sobrang liwanag. So nagkakabanggaan na.
nagkakabungguan na. Di ba? So ito po, nawa mapagnilayan natin. Mahalaga na makilala mo ang iyong sarili at nawa makita mo kung ano ang silbi mo sa mundong ito. Amen?